Narito na ang mga pinakabalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Dalawang e-trikes, tinangay ng dalawang lalaki. Insidente sa pool sa CCTV. Dalawang katao patay matapos namang mahulog ang jeep sa bangin sa Apayao. Sa gitna ng matinding init, araw-araw na high tide sa ilang lugar sa Dagupan City, problema ng mga residente at motorista. At Blue Water Falls, mga kuweba at hot spring, ating pasyalan sa Bagao, Cagayan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, hindi pa tag-ulan pero problema na ng mga residente at motorista ang araw-araw na baha dulot ng high tide sa ilang lugar sa Dagupan City. At posibleng magtagal hanggang Setyembre ang high tide season ayon sa Public Alert Response and Monitoring Center. Ang detalye ng balitang yan ihahatid live ni CJ Turida. CJ? Chris, nandito tayo ngayon sa bahagi ng Burgos Street sa Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City kung saan naranasan ang pagbaha kaninang umaga na bunsod ng high tide. Mag-aalas 7 kaninang umaga nang maramdaman ang pagtaas ng tubig sa bahaging ito ng Burgos Street, corner AB Fernandez Avenue sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Wala naman ulan pero bunsod ito ng high tide. Ang bahang dulot ng high tide perwisyo sa mga residente. Hindi maiwasan ng ibang lumusong sa baha. Ang ilan gumawa ng tuntungan upang makaiwas sa baha. Ang mga ayaw lumusong sa tubig naglagay ng sapin sa paa upang makaiwas sa posibleng sakit na makuha sa baha. Hindi lang daw baha ang nakakaperwisyo sa mga motorista at residente. Mabaho yung tubig. Kawawa yung mga bata na naagap sa amoy nila. Yun lang, magtataka ka ng ilong kasi iba yung pag sa loob ng katawan, parang iba. Kinailangan din umiwas sa baha at maglakad sa gilid ang mga sumama sa isang funeral procession kaninang umaga. Ayon sa Public Alert Response and Monitoring Center ng CDRRMO, high tide season ngayon at posibleng tatagal pa hanggang Setyembre. Sinasabi nga, pag malapit yung buwan sa atin, yun yung pull of gravity. So ito yung season talaga na mataas ang tubig natin sa ilog. Apektado ng high tide ang mga lugar na malapit sa ilog tulad ng Island Barangays, Barangay 2 and 3, Barangay 4 at Poblacion Oeste. Kung talagang hindi na-elevate yung mga road, sigurado baha. Mayroon tayong baha kahit walang ulan. Due to high tide po. Chris, ayon sa Dagupan CDRMO, nag-average ng 1 meter above sea level ang antas ng high tide sa lungsod kada araw. Sa Huwebes, inaasahang may tatala ang pinakamataas na antas ng high tide na aabot sa 1.4 meters above sea level. Mararanasan yan alas 11:03 ng umaga at magtatagal hanggang alas 8:25 ng gabi. Katunayan, hanggang Lunes pa sa susunod na linggo, mararanasan ang 1 metro o higit pa na antas ng high tide. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Mga kapuso, sa kabila ng nagpapatuloy na mainit na panahon, may mga pag-uulan pa ring mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Frontal System, Intertropical Convergence Zone o ITZZ at easterlies pa rin ang mga pangunahing weather systems na iiral. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Huminto sa tapat ng isang bahay ang dalawang lalaking yan sa Barangay Batya sa Bukawe, Bulacan. Nilapitan nila ang isang nakaparadang e-trike, pinaandar yan at saka tinangay. Pero tila hindi pa sila nakontento. Sakay ng ninakaw na e-trike, lumipat sila sa isang eskinita at saka tinangay ang isa pang e-trike. Base sa CCTV tracking,
napag-alaman ng pulisya na dinala sa Marilao ang mga ninakaw na e-trike. Nagsumbong na sa barangay ang mga nanakawan at desidido raw silang magsampa ng reklamo sa pulisya. Pinaghahanap pa ang mga sospek. Samantala, mga empleyado ng munisipyo at volunteer group nagbayanihan para maglinis sa Bangaldan Public Market. Sudan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Alas 6 pa lang ng umaga, dagsa ng mga empleyado ng munisipyo, PNP at iba pang volunteer group para maglinis sa Bangaldan Public Market. Inikot nila ang buong palengke. Nilinis ang mga naipong basura, maging ang mga tambak ng buhangin papasok sa palengke. Puspusan po ang ginagawa ng LGU, kasama po yung mga task force o TODA dito sa paglilinis. At ito nga, napansin nga natin na medyo maraming ang kalat dito. Makalipas ang halos 2 oras, makikitang malaking pagbabago sa kalinisan sa pamilihan. Hiling ng mga negosyante na sanay regular ang gawing paglilinis sa palengke, lalo na sa mga drainage canal para iwas baha tuwing panahon ng tag-ulan. Kasi minsan nakakainis kasi yung mga basura na tinatapon din ng mga minsan yung mga namamalingki, gano'n. O sana araw-araw nga eh. Kasi, hindi, yung araw-araw naman yung paglilinis ng mga kwan, yung mga tagalinis dito para malinis ang palengke, para magandang tignan, malinis, maayos. Giit naman ng lokal na pamahalaan na araw-araw ay may nakaschedule na naglilinis sa palengke. Shared responsibility raw ang kalinisan sa pamilihan. Dapat ay gawin din ng mga tindera ang kanilang bahagi sa paglilinis sa palengke. Pinapasabi namin sa mga may-ari ng pwesto na kumbaga tapat mo, linis mo. Nang sa ganun na maayos at malinis. Kasama si Jig Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Buhay na hito ang ipinamigay ng mga magsasaka sa Bacara, Ilocos Norte. Bahagi ito ng Farmers Festival kung saan may float ang iba't ibang grupo. Sangkaterbang hito ang kanilang inihagis sa kalsada at pinagpiestahan naman ng mga nanood ng parada. Masaya ang mga nakasalo ng mga hito dahil meron na silang pang-ulam. Masaya naman ang mga magsasaka dahil marami ang natuwa sa pamamahagi nila ng isda. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 2 katao habang sugatan naman ang 3 iba pa matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang jeep sa bahagi ng Corner Cabugao National Road sa Purok 5, Barangay Ginaang, Corner Apayao. Nahulog ang jeep sa bangin na nasa 10 metro ang lalim, mag-alas 10 ng umaga kahapon. Mga ahente ng baboy ang mga biktima na ayon sa pulisya ay galing sa Barangay Leneng, Cabugao, Apayao na namili ng baboy. Pauwi na sila at binabagtas ang pababa at pakurbang bahagi ng kalsada nang magkaaberya umano sa preno ang jeep. Nawalan ng kontrol ang driver ng jeep hanggang sa dumausdos ito sa bangin. Lulan din ng jeep ang nasa 18 buhay na baboy na ayon sa pulisya ay agading kinuha ng may-ari nito. Samantala, wala pang pahayag ang mga sugatang biktima na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Accordingly, na-lost brake po siya. Hindi na po niya na-control yung manibela. Tapos meron pa siyang kargang mga baboy. Siguro nung patabingin siya na ganun, yung balance ng mga baboy na napunta sa kabila, hindi na niya na-balance. Nabaliktad po siya. May mga taas siguro mga 10 meters siya. Backlogs o unclaimed driver's license sa LTO Dagupan City District Office nasa halos 2,000. Ang detalye sa report. Aabot pa sa halos 2,000 ang backlog sa unclaimed driver's license sa LTO Dagupan City District. Kung tutuusin, kukonti na raw ito kumpara sa mahigit 12,000 original backlogs noong nakaraang taon. Pero umaasa ang LTO ng zero backlog, lalo pat wala naman ng problema sa DL cards. Sa katunayan, tuloy-tuloy raw ang pagdating ng mga DL card mula sa central office. Marami pong supply. Hindi na po tayo naubusan ng supply. Tuloy-tuloy na po yan.
araw-araw nasa 10 hanggang 15 backlog lang ang naiimprenta ng LTO. Sa polisiya kasi ng LTO, ipinagbabawal ang mass printing ng lisensya. Hindi maaaring iimprenta ang mga lisensya kung wala ang mismong may-ari nito. Kaya naman hiling ng LTO sa mga may-ari ng unclaimed license card na kunin na nila ang kanilang mga lisensya. Daily namin average is mga 10 na lang ang nagkiklaim. Yun na lang binabawas talaga sa unclaimed na DL cards na available sa office namin. Mahalaga para sa mga motorista ang pagkakaroon ng DL card. Napakalaga para kahit mahuli ka, may pakita. Sa ngayon, Lunes hanggang Biyernes ang schedule sa pag-iimprenta ng mga backlog na driver's license. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pinadadalo ng Quezon City Prosecutor's Office ang ilang opisyal ng Television and Production Exponents o TAPE Incorporated at ilang kinatawan ng GMA Network para sa mediation conference. Kaugnay ito sa mahigit sa 37 million pesos estafa complaint na inihain ng GMA Network. Batay sa sabina ng Quezon City Prosecutor's Office noong May 22 at sa darating na May 29, nakatakda ang mediation conference. Sabi ng abogado ng TAPE na si Attorney Maggie Abraham Garduque, noong May 23 lang nila natanggap ang sabina. Susunod naman daw sila at pupunta sa mediation conference sa May 29. Dagdag de Garduque, magpupulong sila ng TAPE Board of Directors ngayong araw para pag-usapan ang posibilidad ng pag-alok ng settlement. Layunin daw ng mediation conference na magkaroon ng kompromiso sa pagitan ng dalawang panig. Ang reklamong estafa with abuse of confidence na inihain ng GMA laban sa mga opisyal ng TAPE ay nag-ugat sa kabiguan daw ng mga respondent na i-remit ang nakolekta nilang advertising revenues. Perang nakalaan na sa GMA Network sa ilalim ng isang 2023 assignment agreement. Ilang residente sa barangay Talibao, Carasao, Pangasinan, inirereklamo ang mataas na singil sa pasahe ng ilang tricycle driver. Silipin sa report ni Jubel Fernandez. Inirereklamo ng ilang residente ng barangay Talibao sa Carasao, Pangasinan ang mataas na singil sa pasahe ng ilang tricycle driver na pumapasada roon. Ayon sa senior citizen na si Nanay Aurora, sinisingil sila ng triple kung mag-isa at doble naman kapag may kasama. Yung pasahe namin doble. Doble ang pamasahe. Pag nag-iisa ka, triple. Ayaw nila ng 30. 50. Oo. Kasi ayan, yan daan. Hindi, yan daan lang. Yan daan lang yan. Ang nakikitang dahilan ng mga residente kung bakit mataas ang singil ng ibang tricycle driver ay ang lubak-lubak na detour habang ginagawa pa ang tulay. Talagang 20 talaga, sir, ang singil namin kahit hanggang bayan, hanggang dito. Yung mga ibang tricycle, yung sa ibang baryo, yun. Siyempre, sinisingil nila ng 30 kasi parang arkila na yun eh. Pero sa amin, talagang 20 lang po. Ayon sa POSO Supervisor, 20 pesos lang ang regular na pamasahe. Ngunit may discount kapag estudyante at senior citizen. Mainam umanong kunin ang decal number ng tricycle at ireklamo sa kanilang tanggapan upang bigyan ng citation ticket. Sa mga estudyante, ang alam ko dun sir, mga 12 o 15. Sa mga senior, ganun din. Kung pwede, sakay na lang sila ng mga kabarangay nila sa may TODA para automatic yung pamasahe nila doon na alam na ng mga kabarangay kung ilan ang sisilin sa kanila po. Kasama si Ron Tanyedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Exhibit for a Cause, ito ang naisip na proyekto ng isang opisyal ng Pampanga para makatulong sa mga batang may cancer. Tinawag itong Heart for the Art, Exhibit for a Cause sa temang Timan, isang salitang Kapampangan na nangangahulugang ngiti. Lain itong maghatid ng liwanag, pag-asa at inspirasyon sa mga batang patuloy na lumalaban para sa kanilang buhay. Tapok sa exhibit ang mga obra maestra na nagsasalaysay ng pag-asa, kabutihan at pagkakawanggawa. It has a goal and a purpose. And basically, hindi lang hindi lang exhibit. Ang purpose naman nito is sa mga batang who have this cancer, in a way, natutulungan nila. Kabi-kabilang summer sports clinic, hatid sa mga kabataan sa Dagupan City habang wala pang pasukan.
Ang detalye sa report. Malayo pa ang pasukan pero ang mga batang ito pumapasok na sa West Central Elementary School 1 para sa kanilang libreng summer sports clinic sa volleyball. Sa drills pa lang, kita na ang determinasyon ng mga batang ito na matuto sa sports. Mula sa coordination, bilis, husay sa pagkilos, lakas at tibay. Lahat ng basics itinuturo ng kanilang coach na dati ring volleyball player simula elementary hanggang college. Para ma-develop pa sila, may ma-produce tayo. Tinatalagang ikaka-proud ng Dagupan City Miss. Si Mark nakarating na raw sa Region 1 Athletic Association meet dahil sa husay niya sa volleyball. Isang araw siya sa pambato ng kanilang paaralan. Nagiging disiplinado. Imbes na gadget, iba naman ang pinagkakabalahan ng 9 na taong gulang na si Janelle Rayos ngayong bakasyon. Ang sumali sa Summer Sports Clinic ng Karate Do. Ayon sa kanyang mami Hazel, 2022 pa siya napasok sa Karate Do at nagipag-compete na rin siya sa Batang Pinoy noong 2023. Nagulat din ako, nahiligan niya. Sinubukan lang namin para ilayo sana siya sa cellphone. Nagulat din ako, minahal niya itong sports na to. Sa sports, bukod sa teamwork, nadidevelop din ang leadership at communication skills ng isang bata. Nabubuo rin dito ang mahalagang karakter ng bata na nagbubunga ng positibong epekto sa kanilang buhay. Sa sports, wala raw natatalo, kundi natututo. At higit sa sports, ay ang mabubuong pagkakaibigan ng bawat manlalaro. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Good news mga kapuso! Sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pansamantalang sinuspende ng Isabela State University Etxague Campus ang kanilang operasyon matapos makatanggap ng bomb threat pasado alas 10 ng umaga kahapon. Rumesponde agad ang Explosives and Ordnance Division ng Etxague Police Station upang magsagawa ng investigasyon. Inilika sa mga estudyante, guro at kawani ng universidad habang patuloy ang inspeksyon sa mga pasilidad ng paaralan. Sa inilabas na official statement mula sa pamunuan ng Isabela State University, kaugnay sa insidente, sinabing hihigpitan nila ang seguridad sa pamantasan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng pagpapakalat sa umano'y bomb threat. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na manatiling kalmado at makipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Samantala, balik normal na ang klase sa paaralan ngayong araw. 4 ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Batay sa investigasyon, nagsimula ang karambola nang magbanggaan ang magkasalubong na pick-up at kotse sa barangay San Nicolas. Nawala ng kontrol ang pick-up na tumama naman sa isang truck at kasunod nitong tricycle. Tumama naman ang nabanggang truck sa isa pang truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. 4 ang sugatan sa insidente na agad dinala sa ospital. Patuloy pa ang investigasyon. Karagdagang 1,000 pesos na honoraria ikinatuwa ng mga nagsilbing poll worker noong halalan. Alamin sa report. Sa nakaraang eleksyon, mahigit 20 poll workers ang nagsilbi sa 3 presinto sa Tambak Elementary School sa Dagupan City. Mahigit 2,600 ang mga botante rito. Sa buong Dagupan, natanggap na ng lahat ng mga gurong nagsilbi sa eleksyon ang kanilang honorarium. Pero kamakailan lang, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DBM
ang pagbibigay ng karagdagang 1,000 pisong honorarium sa mga guro at iba pang poll workers na nagsilbi sa 2025 midterm elections. Dahil dito, magiging 13,000 na ang honorarium rate ng chairperson, 12,000 sa poll clerk at third member, at 9,000 sa support staff. Hindi bababa sa 7,500 pesos ang natanggap na compensation ni Teacher Catherine na nagsilbing support staff noong eleksyon. Grateful po, thankful po kami sa president natin for that. Masaya po kung meron po talagang additional since compensation natin po yun sa hirap din po ng mga nag-serve po talaga during election. Sa buong Dagupan, mahigit 980 ang bilang ng mga poll worker. Nagpasalamat ang COMELEC sa lahat ng tumanggap ng responsibilidad upang maitaguyod ang tahimik at payapang eleksyon sa lungsod. Hopefully sa mga susunod na eleksyon, patuloy pa rin kayo na tumanggap ng hamon at sakripisyo para magsilbi ulit. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mataas na demand sa mga gamot at vitamins nararanasan sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Araw-araw umiinom ng maintenance medicine para sa hypertension ng asawa ni Aling Jocelyn mula sa Barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Malaking tulong para sa kanilang pamilya ang libreng gamot na nanggagaling o nakukuha nila sa Barangay Health Center. Kahit papaano raw, hindi na masyadong iniisip pa kung saan kukuha ng pambili ng gamot. Lalo na po asawa ko, rin siya, nagme-maintenance na rin. Marami po rito. Malaking kabawasan mo kasi mahal lang maintenance. Opo, lalo na siyempre hindi naman ganun kaano yung hanap buhay. Taon-taon may nakalaan na budget para sa gamot sa barangay. Bukod sa maintenance medicine, bumibili rin ang barangay ng vitamins para sa mga senior citizen at mga bata. Plano ng barangay, nataasan ng budget para sa pambili ng gamot sa barangay. Itong paggawa ng budget sa 2026, baka tataasan na rin para... Dahil medyo marami medyo marami na kailangan ng gamot. Para siguro sa budget ng 2026, tutuan na namin patataasan namin yung budget. 10,000 piso ang taunang budget para sa medicine supplies. Target ng barangay na may taas ito sa 15,000 piso sa taong 2026, lalo pat malaki ang pangangailangan sa libreng gamot sa barangay. Basta't meron pong kung available po dyan, tapos paracetamol, yun po. Pero hindi naman tayo nauubusan ng gamot. Hindi naman po, ma'am. Samantala, bukod sa gamot na nanggagaling sa barangay, may mga gamot din na dumarating mula naman sa DOH, Provincial Government at LGU. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Likas na ganda ng kalikasan sa Bagao, Cagayan, ating dayuhin sa report. Inviting ang deep blue clear fresh water ng Blue Water Falls and Cave System sa Barangay J. Palagao, Bagao, Cagayan. Animoy na nanalamin sa asul na kulay ng kalangitan. Dagdag atraksyon rin dito ang limestone formations. Ang cave system naman nito ay natuklasan noong 1970s hanggang isulong na isang tourist attraction. Alam niyo ba kapuso kung bakit kulay asul ang tubig dito? Ayon sa Filipino cave divers, dahil umano ito sa copper o ang tinatawag na disturbed sediments. Mamangha naman sa natural na ganda ng kapaligiran sa Lipit Canyon. Pinaniniwalaan ng mga lokal na dati itong kuweba na may underground river. Bakas kasi rito ang flow beds at stalactite formations sa magkabilang bahagi ng bangin. Sakay ng balsa, pwede mong libutin ang lugar. Kalmado at malamig ang tubig dito na kailangan ng mahabang trekking para marating ang lugar. Tara lipat tayo sa hot spring na matatagpuan naman sa Barangay Asingavia sa bayan pa rin ng Bagao. Ang init ng tubig ay umaabot sa 38 to 40 degrees Celsius. Perfect for a relaxing dip. I-ready nyo ng cellphones nyo mga kapuso dahil ang ating last stop, ang Duba Cave and Underground River na matatagpuan sa Barangay San Miguel. Perfect ang lugar kasama ang barkada. Perfect spot din ito for swimming, kayaking, picnic and diving. Pwede mong i-explore ang Duba Cave. Dito rin makikita ang majestic view ng mga nabuong stalactites and stalagmites. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon.
maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.